hipagpatawad mo. Narito. Eto na po. Sa ating kwentong alita naman ngayong araw, si nanay iniwan ang kanyang 2 anak sa kapatid ng yumao niyang asawa. Okay? Pero ang nanay parang ayaw nang kunin ang sarili niyang mga anak. Ayun na naman. Ni hindi man lang daw magawang madalaw ang mga bata. Okay, aminado naman po si nanay na siya yung mali. At ang masasabi lang niya ay, hipagpatawad mo. Si Kuning, ang dakilang hipag. Sinalo na ang responsibilidad ng ina na si Tala na tila kinalimutan na ang 2 anak. Tala, hirap na kami sa kasusustento sa mga anak mo. Pati yung asawa ko, nahihirapan na rin dahil sa kakulangan ng pinansyal. Kailangan namin tumulong ka naman kahit kaunti. Kasi mga anak mo yan eh. Alam mo, Kuling, huwag ka na malumpat. Hirap na nga yung mga pamangkin mo, hindi sa tulungan mo, maawa ka. Bukod sa 2, wala ng tatay na matay. Tulungan mo na lang sila, kasi pamangkin mo naman yan. Ikaw, Ate Tala, anak-anak ka, tapos iiwan mo. Responsibilidad mo yan, hindi responsibilidad na iba yan. Kung ako sa'yo, Tala, simula ngayon, maghanap ka ng trabaho mo para hindi ka na nag-ano yung mga ipag mo, kung sino pa man, para mabigyan mo ng sustento yung anak mo. Ang ina at ang tumatayong ina sa mga bata. Kuning at Tala, harapan na. Kuning! Ate Kuning! Ate Kuning! Ate Kuning! Ate Kuning! Hello! Hello po, magandang... Okay, so si Kuning yung nagrereklamo. Sa'yo iniwan. Opo. Ikaw naman ang bait mo, tinanggap mo. Opo, kasi po, pamangkin ko naman po yan. Tsaka Siyempre. yung kapatid ko po, patay na eh. Yung mga bata, ilang taon nung iniwan sa'yo? 7 taon po. 2 po yan, yung isa po may kapansanan. Oh, bakit Malaki meron? po yung dito niya, lumalaki po dito niya. Oh, anong sakit yun? Yun nga po, hindi po napacheck up ng nanay. Pili-pilit po namin pa-check up ng nanay, eh laging walang sagot yung nanay. Kasi may anak din po akong 3. Ay! Oh, Medyo malalaki naman na yung anak ko. Isang 14 years old, isang 12 years old, isang 7. so iniwan yung mga bata sa'yo, ikaw na lahat ni hindi siya dumadalaw? Bibihira po, bibihirang bibihira. Pagka mo may sakit yung bata, tetext namin siya. Katwiran niya, wala pong magbabantay sa anak niyang maliit din po. May anak po siyang maliit din. Na parehong tatay. Hindi, opo, yung kinakasama niya po ngayon. Yung may iba na po kasi yung May iba asawa na niya. kasi siya. Opo. Okay, iniwan na lang talaga yung mga bata sa Opo. iyo. Ayun. Hindi ko Katulong ko ma-imagine yun. Hindi ko ma-imagine. Ang katulong ko po yung mama ko. Opo, yun po ang katulong. Tapos may trabaho ka naman. Wala po, nagtitinda lang po ako. May sakit pa po nga ako sa puso, tsaka diabetes eh. Nagtitinda lang po ako ng merienda sa gabi. Okay. Almusal. Yung asawa mo may trabaho. Construction lang po. Oh, so ngayon walang trabaho ngayon yan. Ngayon po wala kasi wala nagpapagawa. Tigil lahat eh. Po. Oo, tigil lahat ng DPWH. Ayun, okay. So, kaya naman pala ang daming construction, noong mga panahon na yun. Yeah. Kasi lahat pala illegal. Yung pala, hindi ba lahat pala walang balak tapusin? Okay. So, ang tanong natin kay Tala, totoo ba Tala na inabandona mo ang iyong 2 anak? Hindi ko po inabandono yung mga anak ko. Alam mo yan sa sarili mo. Alam mo yan, ikaw may alam yan dahil bibihira ka lang. Kung inabando ko yung mga anak ko, hindi ko sila mapapag-aral. Tala! Diba? Mapapag-aral mo sa 200? Uy! 200 kada chat naman namin. ako trabaho. Ano Yun ba nga may eh. mga maliliit pa akong anak? Tala na... Ano lang ba trabaho ko? Pa-extra-extra sitwasyon lang. mo, naging sitwasyon ko rin yan. Nawalan din ako ng asawa na hindi ako sinusustentuhan. Pero yung asawa mo na dapat sustentuhan din yung anak niya. Hindi, kaya ka tinanggap. Ano Kahit may nga anak lang ba ka, trabaho ng asawa ko? Pa-extra-extra lang Kahit din. kahit wala rin kami ganyan ka, minsan wala din kang bukong trabaho. kami.
Yung Kaya asawa minsan, ko pag man lang nagkakaroon sana ako, doon ako mag-abot. nakakapagpadala sa mga anak ko. Maawa ka rin naman sa amin. Oh, kasi anak mo yun eh. Kaya nga nanghingi rin ako ng Nagbibigay- pasyensya kay mama, di ba? nagbibigay ka. Oh, Hindi magkano araw-araw lang ba? ma, meron ako. Minsan lang din may trabaho yung mga asawa ko. May dalawa pa akong maliit. Gusto kang Tala, magbigay ikaw, linggo-linggo. araw-araw. dalawa lang ang anak Wala mo. akong Eh kami, maibigay. ilan ang pinapakain ko? Teka 5. muna, may tanong ako ha, may tanong ako. Paanong nangyari na iniwan mo yung mga anak mo, tapos sumama ka na sa ibang lalaki, nag-anak ka pa ulit? Na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pangsustento. Ano naman po eh, nung hindi pa po ako nag-aasawa, may trabaho naman na po ako noon. Nung ano na po ako, asawa na ako, Anong asawa, kinasama mo o pinakasalan mo? Hindi pa po, live-in pa lang po. So, live-in kayo. Ngayon, ilan na anak nyo na naman? Dalawa po. Dalawa na naman? Okay, so, dadagdagan mo na naman ba yan? Hindi na po. May gamit na po akong family planning. Dapat naman, dahil wala ka nga mapangsustento dun sa dalawa mong unang anak. Kasi ewan ko lang, dahilan ba yon na wala kang trabaho, wala kang pera, kaya iniwan mo na lang doon? Ikaw pa yung galit? Day, ikaw pa yung galit. Iniwan mo na nga yung dalawa mong anak. Tama. Ikaw pa yung galit, ate. Oo. Galit lang naman siya kasi sinusumbat. Oo. Ay, hindi ko po sinusumba. Hindi Kasi panunumbat alam mo yun. yan, Dahil Kuning. una-una sa lahat, Nasa- obligasyon mo yun ang Hindi, kanyang ma. hinihingi. Nasa ulat po Obligasyon mo nila yun, ako. ate. Ano ako po ang nagtatrabaho, yung kapatid po nila, may trabaho man wala. Wala man lang napupunta sa akin, napupunta sa bisyo ng kapatid nila. Ayan! Alam mo yan sa sarili mo. Give and take Oo, lang. nga. Pero kaya mong May tiisin yung bisyo. dalawa mong anak Ay, na hindi iwan naman po. dito? Hindi po. Ba't hindi ka nagpaplano sa buhay mo na darating ang panahon, pansamantala lang po? Ate Kuning, nasa inyo muna, tulungan mo ako. Ayan nga po, Pero once na pinag-uusapan kaya ko mo po na sa kanila paplanuhin yan. mo, kunin mo dahil ikaw ang nanay, obligasyon mo yun. Hindi naman niya obligasyon yun eh. Mahal niya lang talaga yung Nakita- Pansamantala lang naman na pinag-aaral niya nga, di ba? Oh, sabi nila tama. Oy, teka. Paanong pinag-aaral 200 piso nga lang daw ang binibigay Oh, kada? yun, totoo po yun. Kada? Totoo po yun. Kada mag-chat po kami sa kanya. 200? Opo, minsan 300 po. Pagka may hakot yung asawa niya, siguro natataasan po. Pero yung 200 na po yun, sa isang buwan siguro 3 beses, 2 beses lang po ang bigay niya. Eh, may pakain pa. Opo, Di ba? may Pakain, pakain pa gamot po pag yun. may sakit. Opo. Oh. Eh yung baon lang po, magkano ng baon ng 2 bata? Pagka inabando na yung anak or neglected, kukunin ng DSWD. In this case, kinupkup ng tiyahin ng tita. Pero halos hindi na kayanin. Wala bang subsidiya para sa mga ganyan? Yung kumupkup ng hindi mo anak, hindi ba't dapat may subsidiya kesa naman kunin ng DSWD at sila na ang gagastos? Yun ang kulang sa batas natin. Ayun. Yung mga kasi kung minsan yung mga meron nga sa batas na kukunin ng DSW if neglected, abused and all that. Pero pag tignan natin yung budget ng DSWD, hindi sapat. Ang dami-daming situations na ina-abandon lang mga children. So, sa priority ng mga department agencies, hindi ito priority. Wala sa batas, so wala tayong magagawa. So ano ngayon ang mangyayari dito? Apektado na raw ang personal na buhay ni Kuning dahil sa ipinasang responsibilidad ni Tala, 2 bata. Pero gaano katindi ang sitwasyong ito? Ikikwento sa atin yan ni Tess, humarap ka na. Kaano-ano mo siya, Tess? Pinsan buo ko po yung Pinsan, yung mama okay. niya. Ate Tess, gaano katagal na po yung 2 bata kay Ate Kuning? Bata pa, mga 7 years old. Kung mapabayaan po ko rin ni Ate Kuning dahil madami nga pong gastusin, may sakit pa, paano po yung mga bata? Sino mag-aalaga? Napagtsatsagaan nila ng mama niya. Kung sakali po hindi na kaya ni Ate Kuning, meron po pong mag-aalaga. Meron naman yung mama ko. Katuwang po ang niya. mama ko sa pag May trabaho ba yung nanay mo? Wala rin Nagagawa po ng basahan ng mama ko. Pero at least nagagawan po ng kanyang pamilya, masustentuhan pa rin yung pagkukulang mo bilang isang ina dito sa mga anak mo sa kanila. Yun lang. Sila, may pagmamahal. May concern. Pero ikaw, naisip mo ba yun? Mahirap mawalan ng anak. Tatandaan mo,
Wala, out of sight, out of mind. May pagmamahal din naman siya. Oo. Bago lang. Yun na nga, ilan ang anak mo? 2 rin. Kasi nga naman, pag hindi mo nakikita, di ba, Doc Camille, parang nawawala yung responsibilidad mo, nawawala yung guilt. Yung, di ba? Feeling po niya, syempre parang, total may 2 naman eh. Tapos may nag-aasikaso. So parang sa kanya, habang may nag-aasikaso dun, so parang hindi niya kinoconsider na responsibility. Naiiyak si Tala kasi napaparamdam natin na nabandon na niya yung 2 niyang anak. Hinahanap ba siya? Hinahanap siya? Kung tatanungin po yung mga pamangkin ko, sa kanya po sasama kasi pagka talagang kinukuha niya yung mga anak niya, gusto talaga sa mama niya. Gusto talaga nila doon sa mama. Ang anak talaga, ano? Alam nila kung sino yung nanay nila. Lukso na. Oo, lukso ng dugo yun eh. Mas pipiliin po niya yung nanay niya kaysa sa amin. Kasi alam ko naman po yung nanay siya eh. Talagang pipiliin po talaga siya ng nanay. Teka muna ha, dahil may mga batang damay dito sa gulong ito, ay hihingi tayo ng tulong at saka ng abiso. Advice mula sa Manila Department of Social Welfare. Makakausap po natin sa linya, Attorney Rusty Ilanan. Attorney, good morning! Good morning po, madam. Opo, sa pagkakataong ito, yung mga bata, pinaubaya na po sa, sa kanilang tiyahin dahil walang kakayanan yung nanay. Pero wala pa yata po sa batas, na kapag may kumupkop ng hindi kanila, ay may kaunting subsidiya mula sa gobyerno? Yes po, madam. Kung sakali po ba, pwede po naming ilapit sa inyo at least yung asawa para po magkaroon ng trabaho sa barangay? Opo, madam. Baka naman pwedeng street Pwede po. sweeper, hindi natin masabi Papuntahin niyo na lang po dito sa, sa department, sa Opo, Manila. Tapos, Attorney Ilanan, sinabi nyo yan ha. So, i-refer po namin sila sa inyo, sa inyong Opo, opisina. Marami pong salamat, Attorney Rusty Ilanan ng Legal Services ng Manila Department of Social Welfare. Okay, so kung makakuha tayo ng trabaho para sa asawa mo, at least makakatulong na rin, di ba? Okay, kahit doon sa asawa mo, may trabaho ba siya ngayon? Wala po. O, baka- Meron po, paano lang po. Sulpot-sulpot. Pasulpot-sulpot. Kasi kung walang pasulpot-sulpot, edi pwede rin naman na bigyan natin siya regular. Para kapag may sumulpot na mas malaking racket, meron siyang pupuntahan din. Pero hindi nawawalan. Kasi humahanap po tayo ng kakampi nitong si Tala. Wala tayong mahanap na kakampi. So, wala raw magulang ang makakatiis sa kanilang anak. Pero parang iba sa pagkakataong ito. Mahirap pong humusga. Nakikita naman natin, malungkot din naman si Tala na wala sa kanyang piling ang kanyang mga anak. Ang utos ng Diyos sa mga anak, igalang ang magulang. Pero ano naman ang utos ng Diyos sa mga magulang? Malaki ang responsibilidad natin sa ating mga anak. Pag tayong dalawa ay nagtalik, alam natin na makabuo tayo ng buhay. At yung buhay na yon, ipinagkakaloob ng Diyos. So regalo ng Diyos ang buhay, ang mga anak sa atin. Inaasahan ng Diyos na ang mga anak mo ay lalaki na may pagkilala sa Diyos. May takot sa Diyos, may galang sa Diyos, at magiging mabuting mamamayan ng ating bansa. Iyon ang responsibilidad ng magulang. Pakainin, bigyan ng shelter, bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Maraming responsibilidad ng magulang. Hindi lang yung umiri ka ng umiri pag manganganak ka. Now, merong sinabi dito na hindi raw matitiis ng magulang ang anak. Yun dapat ang normal. Sabihin mo sa akin ngayon dito, iniwanan yung kanyang mga anak sa kanyang hipag na hilaw, 2, diba? Pagkatapos, katwiran niya kasi naghihirap ako, cannot afford, hindi ko siya matutulungan, hindi ko siya masusuportahan. Kung may takot ka sa Diyos, hindi ganyan ang buhay mo. Itong katakutan mo, kapag ang 2 anak mo ay nagrebelde laban sa iyo dahilan sa kapabayaan mo bilang magulang, bilang ina, at yun ang totoo, irresponsable ka sa 2 anak mo sa una. At pwedeng mangyari yan sa 2 anak mo pa ngayon dito sa lalaking kinakasama mo. Pag naghirap ka, baka ipamigay mo rin yan, parang tuta. Anak,
Asan ang moral values natin? Hindi ka nabubuhay para lumigaya ka lang at masarapan. May responsibilidad ka sa mga bata. Ate ko rin. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.